Nung sinabi mong Iglesia ni Manalo, meron ka bang pinanghahawakan? Tinanong ko lang ito, kahit na alam kong wala kang pinanghahawakan. Wala kang pinanghahawakan, di ba? Ang sayo lang, manira. Manira lang na manira. Pero kapag ka tinanong mo ang isang kaanib ng Iglesia ni Cristo, kung ano ang pinanghahawakan nila, bakit naninindigan ang Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ni Cristo sila, at hindi sila Iglesia ni Manalo. Ang pinanghahawakan ng isang Iglesia ni Cristo, aral ng Diyos. Magandang araw mga kaistorya. Kumusta po kayo dyan? Welcome sa ating vlog. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, masayang masaya po ako kung ikaw po ay mag-subscribe at i-click mo ang notification bell so that you will be updated sa ating mga pinag-uusapan, sa ating mga balitaktakan. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking YouTube, aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow and like, comment, and share. It could be sa aking YouTube channel, Facebook account, or TikTok account, mga kaistorya. Para mas lalo tayong gaganahan sa ating balitaktakan, ay uminom muna tayo nito. Genesis Organic Spirulina. From the word itself, organic, so ito ay hindi synthetic drug. This is a food supplement. This is a plant, a blue-green algae. Ito ay dekalidad na spirulina. Malalaman nyo po na dekalidad ng isang spirulina kapag ka odorless or tasteless. At ito ay maraming mga nutritional contents. You can check it on the website, mga istorya. Genesis Organic Spirulina. This is available online. Pwede kayo pa-deliver online, mga kaistorya. Or you can also buy this one sa Mercury Drug Store and pharmacies nationwide, mga kaistorya. So bago tayo magpapatuloy sa ating balitaktakan, inom muna tayo. Galaw. Ipagpapatuloy natin ang ating balitaktakan nitong mga irresponsableng pamamahayag ng iilang mga vloggers na tinatawag nila na Iglesia ni Manalo ang Iglesia ni Cristo. Sa rule of law, mga kaistorya, sa batas, bago ka magpalabas ng isang statement, lalong-lalo na kapag ka ang ipinalalabas mo ay isang paratang o isang accusation o isang paninirang puri, kahit nga siguro meron kang ebidensya kung ang layunin mo ay manira lang ng puri, maaari ka pa rin madali ng batas. Pero for the sake of discussion, mga kaistorya, to make you a responsible communicator, bago ka magpalabas ng isang statement or accusation, dapat it should be backed up by facts. It should be backed up by evidence. Kumbaga, sa bagong termino ngayon, lahat ng mga sasabihin mo, dapat may mga resibo yan. Kasi being a communicator, kasama na yung vlogger. Kasi ang mga vlogger, meron yung mga followers Yung mga followers ay naniniwala yan kung ano ang sinasabi ng isang vlogger. Kaya nga, ang tawag sa mga vlogger, other term ng mga vlogger ay influencer. Because whatever they say and whatever they do, it could influence other people. So, kung ikaw ay mag-a-accuse, magsasabi ng
ng kahit ano-ano na paratang, pero wala ka namang matibay na ebidensya, wala ka namang ipapakita na resibo para sabihin mo yon, eh mahuhulog ka na isang irresponsableng tao. Hindi lang isang irresponsableng vlogger or communicator or broadcaster, but isa kang irresponsableng tao. Kasi isang tanong yan eh, bakit mo sasabihin yun? What's your purpose? Kasi in everything that we do, there should be a purpose. Diba? Yun dapat eh. Halimbawa, kakain ka, what's your purpose? Para mabusog. Iinom ka, what's your purpose? Para mawala yung uhaw. Magtatrabaho ka, what's your purpose? To earn. Para may magamit ang pamilya mo. Mag-exercise ka, what's your purpose? To become fit, to become healthy. And everything that we do, mga kaistorya, there is a purpose. At ngayon, your personality will be defined on your purpose. Ngayon, kung sasabihin mong Iglesia ni Manalo ang Iglesia ni Cristo, gayong klarong-klaro naman sa mga kapilya ng Iglesia ni Cristo, hindi naman siguro kayo bulag na hindi nyo nakikita. I'm not saying na I disrespect our blind brothers, pero for the sake of discussion, marami tayong mga kaibigang mga blind. Ang totoo, yung therapist ko na nagmamasad sa akin, isang blind. Ang ibig ko lang sabihin, yung mga vloggers, nakakakita yan sila. Nakakabasa yan sila. Maliban na lang kung hindi sila marunong bumasa. Kung hindi naman siguro sila mga bulag o hindi marunong bumasa, kung titingnan nila yung mga kapilya ng Iglesia ni Cristo, yung seal, yung logo, wala namang nakalagay doon na Iglesia ni Manalo. Klarong-klaro ang nakalagay doon, Iglesia ni Cristo. Kung pupunta naman sila sa Securities and Exchange Commission, ang nakasulat doon, Iglesia ni Cristo, hindi Iglesia ni Manalo. Kung mapupunta sila sa mga social media platforms, sa mga websites, kahit saan sila magpunta, walang Iglesia ni Manalo. Bakit nyo sinasabing Iglesia ni Manalo? What's your purpose? What's your purpose? Kaya, it will define you as a person. Kapag ka sinasabi nyong Iglesia ni Manalo, kung ang purpose nyo lang naman ay siraan ang Iglesia, ay hindi kayo magtatagumpay. Kasi subok na ang Iglesia. Subok na ang Iglesia. Simula pa nung panahon ng sugo. Yung panahon ng sugo, mag-isa lang siya eh. Mag-isa lang ang kapatid na Felix Y. Manalo. Tapos ang mga nakabangga niyang mga relihiyon ay malalakit mayayamang relihiyon. Hindi lang yun. Sa panahon niya, sinakop tayo ng mga dayuhan. Sinakop tayo ng mga Hapon. At yung mga Hapon, matindi din pag-uusig ang ginawa sa Iglesia. Pero ang tanong, mga kaistorya, that time, hindi pa malaki ang Iglesia ni Cristo. Hindi pa malago ang Iglesia ni Cristo. Nagsisimula pa lang ang Iglesia ni Cristo. Katakot-takot na ng mga pag-uusig. During the Japanese Imperial Army, ano mga pag-uusig yun ang ginawa nila? Pero ang tanong, mga kaistorya, nagtagumpay ba sila? Sino ang nawala? Sino ang nawala sa Pilipinas? Ang Iglesia ni Cristo ba? Hindi. Sino ang nawala sa Pilipinas? Ang mga Hapon. Ano nangyari sa Iglesia ni Cristo mula noon hanggang ngayon? Ito, isang pag-uusig lang pinag-uusapan natin, isang katakot-takot lang na pag-uusig ang pinag-uusapan natin, panahon lang ng Hapon. Pero mula noon, kahit na napakatinding pag-uusig ang naranasan ng Iglesia, pagtitiis ng Iglesia ni Cristo, tingnan mo ang kalagayan ng Iglesia ni Cristo ngayon. Global church. This is a global church. Kinikilala hindi lamang sa Pilipinas, kahit ang mga prime ministers, mga presidente, mga ambassadors ng iba't ibang mga mayayaman na bansa at kahit hindi mga mayayaman na bansa, kinikilala ang Iglesia ni Cristo. Nagko-courtesy call
sa ating tagapamahal ng pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kapag nagkakaroon ng malaking event ang Iglesia ni Cristo at yung mga malalaking tao ay nagbibigay ng message, ano nakasulat doon sa message nila? Sinasabi ba nila Iglesia ni Manalo? Hindi. Iglesia ni Cristo yon. Kaya yung mga naninira dyan na sinasabi nilang Iglesia ni Manalo, it will be bounce back to you naman eh. Kasi hindi naman maniniwala ang tao sa inyo. Hindi nyo nga siguro masagot ang tanong ko eh, ba't nyo ginagawa yun? Bakit nyo sinasabing Iglesia ni Manalo? Gayong klarong-klaro naman, Iglesia ni Cristo yon, mga kaistorya. And what's your purpose? Bakit ginagawa nyo yun? Because your purpose will define you as a person. It will define you as a person kung ano ang purpose mo sa buhay, kung ano ang purpose, ba't mo ginawa yan, it will define you as a person. Kung ang purpose mo, kung bakit mo tinawag na Iglesia ni Manalo ang Iglesia ni Cristo, kung ang purpose mo ay para siraan lang ang Iglesia ni Cristo, number 1, hindi kayo magtatagumpay. Number 2, hindi kasiraan ng Iglesia ni Cristo yon. Kasiraan mo yon. Bakit? Ang purpose mo lang kasi manira eh. Anong kaibahan mo sa mga marites dyan sa baryo? Ano ang kaibahan mo sa mga marites dyan sa barangay? Na walang ginagawa sa buhay kundi chismis lang ng chismis. So hindi kasiraan ng Iglesia ni Cristo yon. Kasiraan mo yon na nagsasabing Iglesia ni Manalo. Gayong klarong-klaro naman, legally and physically, Iglesia ni Cristo, hindi Iglesia ni Manalo. Nung sinabi mong Iglesia ni Manalo, meron ka bang pinanghahawakan? Tinanong ko lang ito, kahit na alam kong wala kang pinanghahawakan. Wala kang pinanghahawakan, di ba? Ang sayo lang, manira. Manira lang na manira. Pero kapag tinanong mo ang isang kaanib ng Iglesia ni Cristo, kung ano ang pinanghahawakan nila, bakit naninindigan ang Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ni Cristo sila, at hindi sila Iglesia ni Manalo, ang pinanghahawakan ng isang Iglesia ni Cristo, aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi ako ministro, mga istorya, pero ako ay nakikinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos sa panahon ng pagsamba. At nung tayo'y dinoktrinahan, nadoktrinahan tayo. Ang nakasulat sa Biblia na siyang pinanghahawakan ng isang tunay na Iglesia ni Cristo ay yung nakasulat sa Mateo. Ito yun, makinig kayo mga bashers ha. Ikaw, Iglesia ni Manalo ka dyan, wala ka naman pinanghahawakan eh. Pero ang Iglesia ni Cristo mayroong pinanghahawakan. Nasa Mateo yan. Basahin mo yan sa Biblia, buklatin mo. Mateo 18. Sabi ng ating Panginoong Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Sino nagsabi na itatayo niya ang kanyang iglesia? Ang ating Panginoong Kristo. Ano ang itatayo ng ating Panginoong Kristo? Iglesia. Sino ang may-ari ng iglesia? Of course, yung nagtayo. Ano ang tawag? Alangan ba naman, iglesia ni Pedro o iglesia ni Juan? Akin eh, aking iglesia. Of course, ipapangalan sa kanya yon. Iglesia ni Manalo? Mas lalong hindi. Kasi hindi naman ang kapatid na Manalo ang nagtayo ng iglesia. Base sa Biblia, ang nagtayo sa iglesia, ang ating Panginoong Kristo. Sa Mateo yan, 16:18. Itatayo ko ang aking iglesia. So ano ang tawag? Iglesia ni Cristo. Klaro yon. Legally, biblically, physically, Iglesia ni Cristo. Ang mga Iglesia ni Cristo, merong mga matibay na pinanghahawakan. Bakit maninindigan silang Iglesia ni Cristo sila at hindi sila Iglesia ni Manalo? Ikaw, ano pinanghahawakan mo? Wala. Manira lang na manira. Ngayon sasabihin mo, Iglesia ni Cristo yan noon. Hindi. Isasummarize ko na lang kasi hindi naman ako ministro eh. Alam mo, sir, ma'am, ang Iglesia ni Cristo noon, natalikod yan. Nung umakyat na sa langit ang ating Panginoong Kristo, at ang naiwan dito ang mga apostol, pinagpapatayan sila. Yung mga tunay na Iglesia ni Cristo, hanggang sa naubos, hanggang sa nawala.
ibang relihiyon. Ang Iglesia ni Cristo, pinalitan ng ibang pangalan ng relihiyon. I will not elaborate on that kasi hindi naman yung issue natin. Ano nangyari? May hula sa Biblia. Ito rin pinanghahawakan din ng isang Iglesia ni Cristo. Hula na nakasulat sa Biblia. Nasa Isaias yan. Magkakaroon ng sugo na magmumula sa malayong silangan. Ang kinatuparan, Pilipinas. Ang kinatuparan, ang kapatid na Felix Manalo. Siya magiging kasangkapan ng ating Panginoong Diyos para muling ibangon ang Iglesia ni Cristo na magsisimula sa Pilipinas. Aral yan, biblical yan. Malayong silangan, sugo, ibong mandaragit. Ang katuparan, ang kapatid na Felix Manalo. Ang sabi dun sa Biblia, dadagitin ng ibong mandaragit ang mga anak ng Diyos mula sa kanluran at hilagaan. Ano ang sumisimbolo sa hilagaan at tama ba yun? Hilagaan at kanluran? Tama ba ako? Inalimutan. Hindi nga ako ministro pero nakikinig ko sa aral. Anong ibig sabihin nun? Yung mga tunay na anak ng Diyos ay dadagitin ng sugo, ng ibong mandaragit na siyang sugo. Dadagitin at dadalhin doon sa tunay na iglesia. Ano yung sumisimbolo sa hilagaan at kanluran? Sumisimbolo yun sa dalawang malalaking relihiyon, ang Katolisismo at Protestantismo. Anong pangako ng ating Panginoon Diyos? Hindi kita pababayaan. Tutulungan kita, palalakasin kita. Ang tanong, natupad o hindi natupad? Natupad. Kaya nga, ingit na ingit kayo eh. Kasi kahit anong paninira nyo, kung paano nyo sinisiraan, paano nyo dinadaw ng Iglesia ni Cristo, mas lalong lumalakas, mas lalong lumalago, mas lalong yumayaman. Bakit? Kasi pangako yan ng ating Panginoong Diyos sa sugo na nakasulat sa Biblia, sa Isaias. Hindi niya pababayaan ang kanyang sugo sa mga huling araw na ito. Yun ang pinanghahawakan ng isang Iglesia ni Cristo. Bakit maninindigan ang isang Iglesia ni Cristo na hindi sila Iglesia ni Manalo, kundi Iglesia ni Cristo? Titingnan mo yung record sa SEC, Iglesia ni Cristo. Titingnan mo yung mga nakasulat sa Biblia, Iglesia ni Cristo. Ngayon, baka sabihin nyo, nakasulat ba dyan sa Isaias na Felix Manalo ang sugo? Of course. Common sense. Hindi isusulat sa Biblia ang pangalan ng sugo na Felix Manalo. Bakit? Kasi kung isusulat sa Biblia na ang pangalan ng sugo ng Diyos sa huling araw ay Felix Manalo, baka lahat ng mga lalaking ipapanganak, lahat ang pangalan Felix Manalo. Di ba? Common sense lang yan. Pero kung ang titingnan mo, mga talata ng Biblia, ang mga kinatuparan ng hula, ay talagang angkop na angkop sa kapatid na Felix Manalo at sa Iglesia ni Cristo. Yun ang mga pinanghahawakan. Kaya maninindigan ng isang Iglesia ni Cristo na hindi sila Iglesia ni Manalo, kundi Iglesia ni Cristo dahil merong matibay na pinanghahawakan na mga aral na nakasulat sa Biblia. Pero ang problema dyan mga kaistorya, baka ikaw na vlogger ka, hindi ka naniniwala sa Biblia. Ikaw na naninira ka sa Iglesia ni Cristo, baka hindi ka maniniwala sa Biblia. Kasi kung ikaw na naninira na vlogger sa Iglesia ni Cristo at naniniwala ka sa Biblia, ay baka magpadoktrina ka pa sa Iglesia ni Cristo. Baka magpabautismo ka pa sa Iglesia ni Cristo. Kasi lahat ng mga sinusunod na aral ng isang tunay na Iglesia ni Cristo, Biblia. Ano ang role ng ating tagapamahalang pangkalahatan? Nangangasiwa sa Iglesia. Nangangasiwa sa Iglesia. Katuwang ang mga ministro, manggagawa at ang mga may tungkulin sa Iglesia to make it sure na ang lahat ng mga aral at tuntunin ng ating Panginoong Diyos ay nasusunod ng lahat na makaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya ulitin ko, kayong mga vloggers na naninira sa Iglesia, para magiging credible kayo, magsuri kayo. At lahat ng paninira nyo sa Iglesia, kapag ka nagsuri na kayo, timbangin nyo. Timbangin nyo. Kung yung paninira nyo ay
ay nag-fit ba doon sa talagang napag-alaman nyo dahil sa inyong pagsuri? Kaya, ang sabi ko sa inyo, ikaw na vlogger or kayong mga nanonood na naniniwala sa mga vlogger na yon, ay huwag kayo sa vlogger maniwala. Kung ang gusto nyong malaman ay tungkol sa Iglesia ni Cristo, magpunta kayo sa pinakamalapit na lokal ng Iglesia ni Cristo. Hanapin nyo ang destinado or hanapin nyo ang ministro o manggagawa. Sabihin nyo, magsusuri kayo sa Iglesia ni Cristo. Makikinig kayo sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Sasamba kayo sa mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Magpapadoktrina kayo para kayo mismo ang makakaalam kung ano ang totoo at hindi totoo. Kaya mga kapatid, alam kong maraming mga kapatid ang nanonood sa vlog ko. Huwag na kayong magalit. Huwag na kayong paapekto. Dito papasok yung sinasabi na kapag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero wag mong ilagay sa garapon, ha? Or wag mong gamitin yung tinapay na binangkal, ha? Kasi bukol din yun eh. Ano ang ibig kong sabihin? Huwag kayong paapekto, huwag kayong magalit. Kasi kapag magagalit tayo, papaapekto tayo, tagumpay sila. Kasi yun naman talaga ang purpose nila. Yon ang purpose nila. Bakit nila ginagawa itong paninira sa Iglesia ni Cristo? Para magalit ang mga kapatid. Kapag magagalit kasi ang isang tao, that person will lose all the reasons at posibleng makagagawa ng masama. Adi masasabi nilang tama yung mga paratang nila sa atin. Kaya kalmado lang tayo mga kapatid. At huwag kayo maniniwala sa kanya. Kasi sa kanila. Kasi kapag maniniwala kayo sa kanila, ay magkakaroon ng faction. Kakabahabahagi tayo, Iglesia ni Cristo. Tagumpay sila. Kaya, kalmado lang tayo. Mas maganda nga, hindi nyo na sila panunuorin eh. Ano masasabi nyo mga kapatid sa ating content ngayon? Please don't forget to write your comments below. Salamat po sa suporta ninyo sa aking mga contents. And please, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification button of my YouTube channel. Subscribe and like on my TikTok account and FB page, Mag-Istoryata Info Vlogs. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.